Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang palabas sa isang hospital nang dalhin ng medical team ang isang teenager na nagtangkang wakasan ang kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang medikal na paggamot, isang batang doktor na nagngangalang Kyung Wee ang pumunta sa kanyang silid at nagbigay sa kanya ng ilang magagandang na salita na nakuha niya mula sa isang tao sa nakaraan. Mas magandang magkaroon ng taong makakalaban mo, kaysa wakasan ang buhay. Naalala ni Kyung Wee ang alaala nang makilala niya ang taong nagsabi noon sa kanya. Siya ay 18 taong gulang nang makita niya ang babae sa unang pagkakataon sa istasyon ng tren nang pumasok siya sa paaralan. Hindi akalain ni Kyung Wee na ang babae ay isang transfer student na magiging kaklase niya. Ang pangalan niya ay Nabi, ang babaeng ito ay ang nagdala ng pagbabago sa kanyang buhay. Si Kyung Wee noon ay isang nerd na madalas binubuli ng kanyang mga kaklase, hanggang sa nagpasya siyang sumuko at wakasan ang lahat ng kanyang paghihirap. Noon ay dumating si Nabi na may pag-unawa sa kanyang nararamdaman at nagbigay sa kanya ng ilang mga salita ng paghihikayat na magpatuloy sa buhay. Mas magandang magkaroon ng taong makakalaban mo, kaysa wakasan ang buhay. Sinabi niya na maswerte si Kyung Wee na mayroon pa siyang makakalaban. At least nakakapaghiganti pa siya. Pagkatapos ay tinulungan ni Nabi si Kyung Wee na ipaghiganti ang mga nambubuli sa kanya sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanila sa harap ng maraming tao. Sa kasamaang palad, sa halip na pasalamatan siya, ibinalik ni Kyung Wee ang kabaitan kasama ng takot ng mga bully na nag-utos sa kanya na ibuli si Nabi. Masyado siyang natakot na lumaban at ginawa ang sinabi sa kanya. 3 araw pagkatapos ng insidente, iniulat na winakasan ni Nabi ang kanyang sariling buhay, na nagpalungkot kay Kyung Wee at namuhay na puno ng pagsisisi. Sa kasalukuyan tinanggihan ni Kyung Wee ang pagtatangka ng kanyang kapatid na mag-set up ng blind date. Sinabi ng kapatid na baka dahil hindi pa rin siya nakaka-move on kay Nabi. Itinanggi ito ni Kyung Wee. Kinalaunan noong araw na iyon, habang nakikipag-inuman kasama si Sul-hee, ang dati niyang kaibigan sa high school, na nagpakasal sa kanyang kapatid na babae, nanumpa siya na lubusan niyang nakalimutan ang hitsura ni Nabi. Ngunit ang lahat ng mga pag-amin ay pinabulaanan ng maalala niya ang bawat detalye pagkatapos malasing. Pagkatapos, aksidenteng natagpuan ni Kyung Wee ang diary ni Nabi nang bisitahin niya ang ama ni Nabi na namamahala sa isang bar. Sa tala-arawan na iyon, ikinwento ni Nabi ang lahat ng paghihirap at pakiramdam ng kalungkutan na gusto niyang wakasan ang kanyang buhay. Isinulat niya kung paano siya humingi ng tulong ng maraming beses, na nagpapakita ng pakiramdam ng pagsisisi. Isang misteryosong boses ang biglang lumitaw habang nagpe-play ang isang lumang recording. Ang announcer sa recording ay nagtanong kung gusto niyang makilala ang isang tao sa nakaraan, kung maaari siyang bumalik sa nakaraan, kahit na imposibleng bumalik sa kasalukuyan. Si Kyung Wee, na lasing noon, ay nagsimulang tumugon sa tanong at sinabing gusto niyang bumalik sa nakaraan. Biglang tumugtog ang isang kanta nang lumitaw ang figure ni Nabi sa bintana. Sinubukan ni Kyung Wee na sundan siya sa mga lansangan, hanggang sa wakas ay nakakita siya ng isang kumikinang na pinto na may markang walang labasan at pumasok ito ng walang pag-aalinlangan. Nagising si Kyung Wee sa bahay na nalilito, dahil sa bumalik siya sa high school noong 2007. Nagmadali siyang pumasok sa paaralan at tumakbo patungo sa istasyon ng tren hanggang sa iniisip niya kung panaginip lang ba ang lahat o paglalakbay sa oras gaya ng narinig niya sa recording. Ngunit pagkatapos makitang buhay at malusog si Nabi, naramdaman niyang lahat ng mga himala ay masyadong totoo na parang isang panaginip. Tumakbo siya palapit kay Nabi at niyakap ito ng may pasasalamat, ngunit nagulat si Nabi at napaatras siya at tinawag siyang pervert. Sumakay siya sa tren at iniwan si Kyung Wee. Noong araw na iyon, muling hinarap ni Kyung Wee ang mga bully sa kanyang klase, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natakot na harapin ang mga ito. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na may 5 araw na lang siya bago namatay si Nabi, at sa kanyang determinasyon na iligtas ang babaeng mahal niya, hinarap niya ang dati niyang buhay sa paaralan ng may bagong kumpiyansa. Nang pag-alitan ng guro sa klase si Nabi dahil sa pagtulog sa buong klase at sinabihan siyang umalis. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Kyung Wee, na sinasabi na ang isang guro ay dapat magkaroon ng isang kawili-wiling paraan ng pagtaturo upang hindi makatulog ang mga estudyante. Dahil dito, pareho silang pinarusahan at pinaglinis ng klase. Noon sinubukan ulit ni Kyung Wee na lapitan si Nabi sa pagsasabing gagawin niya ang lahat para sa kanyang kapakanan. Nang marinig iyon, sinabihan siya ni Nabi na laging dumistansya sa kanya. Dahil ang tingin niya kay Kyung Wee ay isang pervert. Hindi nagtagal, ginulat siya ng kanyang kaibigang si Sul-hee, ng isang desperadong yakap. Hindi niya sinasadyang natagpuan ang kalooban ni Kyung Wee at nag-alala na wakasan niya ang kanyang buhay.
Dahil alam ni Kyung-wi na ang nakaraan niya ay nagtangka siyang wakasan ang kanyang buhay. At hindi na niya gagawin ang parehong pagkakamali at sa halip ay iligtas ang babaeng mahal niya. Nang makita silang dalawa, agad na umalis si Nabi mula roon. Kinagabihan, nakita ni Kyung-wi ang diary ni Nabi na hindi sinasadyang dinala niya mula sa hinaharap, ngunit nang mabasa niya ang mga tala sa loob ng libro, nawala ang mga tala sa diary. Patuloy na sinusubukang lapitan siya. Binasa ni Kyung-wi ang mga tala, at medyo nakaramdam siya ng inis, ngunit napagtanto niya na kailangan niyang baguhin ang kanyang hitsura para mapabilib si Nabi. Sa kabila ng kanyang bagong hitsura, tila hindi naapektuhan si Nabi at patuloy na hinihiling sa kanya na panatilihin ang kanyang distansya mula sa kanya. Pagkatapos ay nakita ni Kyung-wi ang mga bully na patuloy na tinutuya siya sa paaralan. Naalala niya ng eksakto, noong araw na iyon, may lilipad na bola patungo sa kanya. Umiwas siya kaya tumama ang bola sa mga bully, ngunit naitulak si Nabi at nahulog sa hagdan, bilang resulta. Galit na isinugod ni Kyung-wi si Nabi sa infirmary, at sa kabutihang palad, nagkaroon lang siya ng minor injuries. Pagkatapos pumasok sa klase, nalaman agad ni Kyung-wi na umuwi ng maaga si Nabi. Nagmamadali siya at naabutan siya na may nakaharap na isang lalaki sa labas ng paaralan. Ang lalaki ay si Jin-wook, isang dating kasintahan ng kaibigan ni Nabi, si Dayon. Sinubukan ni Nabi na hikayatin ang lalaki na bisitahin si Dayon sa hospital, ngunit sinabi niya na wala itong silbi dahil malapit na itong mamatay. Sinaktan ni Kyung-wi si Jin-wook nang hindi inaalam ang sitwasyon. Sinubukan niyang ipagtanggol si Nabi, ngunit nabigla siya nang malaman niya mula kay Jin-wook na inilagay ni Nabi ang isang tao sa masamang kalagayan. Bumalik si Nabi para umuwi at si Kyung-wi sinubukang intindihin si Nabi. Naalala niya ang nakaraan na nagpabago sa kanyang buhay. Nangyari ang lahat mga isang taon na ang nakararaan ng hikayatin ni Nabi ang kanyang mga kaibigan, sina Dayon at Ji-young, na maglakbay, ngunit ang bus na kanilang sinasakyan ay bumagsak sa isang kalsada. Dahilan para mamatay si Ji-young at si Dayon ay nasa kritikal na kondisyon, habang si Nabi ay halos hindi nasaktan. Sa kasalukuyan, pumunta si Nabi sa hospital kung saan hiniling niya kay Dayon na magising mula sa kanyang pagkakoma. Ang ina ni Dayon ay hindi masyadong tumanggap sa kanyang pagbisita, dahil palagi niyang ipinapaalala sa kanya ang trahedya na iyon. Sinabi ni Nabi na hindi siya titigil sa pagpunta sa hospital, dahil ganang paraan lang siya makakaligtas. Ang katotohanang si Nabi lang ang nakaligtas sa aksidente ay nagpaisip sa ina ni Dayon na hindi patas ang mundo sa kanya. Napagtanto iyon ni Nabi, ngunit wala siyang nagawa kundi lunurin ang sarili sa pagsisisi. Sa wakas, nalaman ni Kyung-wi na lihim na sinundan si Nabi sa hospital na ang babae ay nahaharap sa isang napakaseryosong problema. Umuwi si Kyung-wi at natagpo ang muling isinulat ang tala-arawan ni Nabi. Ngunit nakita niya lamang ang mga patak ng luha na nahuhulog sa pahina. Nag-aalala, nagmadali siyang pumunta sa apartment ni Nabi at nakiusap na makipagkita sa kanya sa pamamagitan ng text message. Pumayag si Nabi na magkita sa park malapit sa kanyang apartment at binigyan siya ng 1 minuto para makipag-usap. Sinabi ni Kyung-wi na isasama niya ang kanyang mga kamay sa mga gawain ni Nabi bilang isang paraan ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sinabi niya iyon kahit na walang naalala si Nabi. Mukhang hindi siya masaya at agad na bumalik sa bahay pagkatapos ng oras na iyon. Kinabukasan sa school, hinarap muli si Kyung-wi ng mga bully na nagsisimula ng matakot sa kanya. Ginamit niya ang ilan sa kanyang mga alaala at kumilos na parang expert para mag-isip ang mga bully bago siya harapin. Sa gabi, pumunta si Jin-wook sa hospital upang makita si Dayon, ngunit nag-alinlangan siya nang makita niya si Nabi. Sinabi niya sa kanya ang dahilan kung bakit ay gusto niyang bumisita kay Dayon. Dahil nagkita sila ni Kyung-wi sa sauna na nagsabi sa kanya na huwag tumakas palayo sa realidad. Dahil ang nangyari kay Dayon ay nagpalungkot kay Jin-wook, ngunit sa halip na harapin ito, sinubukan lang niyang tumakas para kalimutan siya at putulin ang relasyon nila ni Dayon, hindi tulad ni Nabi na nag-iisang nilalabanan ang lahat ng sakit at kalungkutan na ito. Nakiusap si Kyung-wi kay Jin-wook na bisitahin si Dayon kahit man lang para sa kapakanan ng lahat. Sinubukan ni Nabi na gawing maganda si Dayon bago makilala ang kanyang dating kasintahan na emosyonal na kumanta ng kanilang mga paboritong kanta noon. Noong gabing iyon, agad na nakita ni Nabi si Kyung-wi na nagbabantay sa kanya sa hospital, at nakakagulat, nagpasalamat siya sa kanyang ginawa. Pag-alis nila, nakilala nila ang ama ni Nabi na dumating dahil tinawag siya ng ina ni Dayon. Galit niyang inakusahan si Nabi na ibinalita ang kalungkutan na natitira dahil sa patuloy na pagpapakita ng sarili sa hospital. Nagtalo sila at sinaktan siya ng kanyang ama habang sinasabing baka dapat din siyang mamatay para maayos ang lahat. Inaliw ni Kyung-wi si Nabi pagkatapos niyang tumakas mula sa kanyang ama at pagkatapos ay magiliw na nilagyan ng gamot ang kanyang nasugatan na tuhod. Nang maglaon, nang pumasok si Nabi sa kanyang bahay,
Sinubukan ni Kyung-wi na kausapin ang ama ni Nabi. Dahil alam niya kung gaano kahabag-habag ang magiging buhay ng ama ni Nabi kung mawawala si Nabi. Hinimok siya ni Kyung-wi na gumugol ng mas maraming oras kasama ang kanyang anak na babae at unawain ang paghihirap ng kanyang anak bago pa maging huli ang lahat. Habang nakita ni Nabi ang lahat mula sa kanyang bintana, sa paaralan na alala ni Kyung-wi ang sunog na sumiklab sa silid-aralan at sinubukan itong ihinto bago ito mangyari. Iyon ang araw na nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa dahil sinamantala ng mga bully ang kaguluhan para pagtawanan siya sa pamamagitan ng pag-spray sa kanya ng fire extinguisher. Kahit sinubukan niya, nangyari pa rin ang insidente, nagmula lang ito sa ibang paraan. Naalala ni Nabi ang kanyang trauma mula sa kanyang nakaraan at pumunta sa rooftop. Samantala, habang pinapatay ng mga bully ang apoy, sa mismong sandaling iyon, napagtanto kaagad ni Kyung-wi na si Nabi ay nasa rooftop ng araw na iyon nang walang dahilan. Sa sandaling iyon, ginawa ni Kyung-wi ang ginawa ni Nabi para iligtas siya. Binigyan niya siya ng ilang salita ng pampatabay loob at hiniling na manatiling buhay. Alam ni Kyung-wi na sa oras na iyon, si Nabi ay naipit sa isang ikot ng kalungkutan at nahihirapan itong mag-isa. Sinisi ni Nabi ang kanyang sarili sa nangyari sa kanyang mga kaibigan at nakita niya kung paano siya sinisisi ng mga tao mula sa likuran, kaya hindi na siya umaasa pa. Masaya ang kanyang ama dahil ligtas siya, ngunit mas lalo siyang nakonsensya. Walang sino man ang sumubok na intindihin ang kanyang nararamdaman kaya gusto na niyang wakasan ang kanyang buhay, ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso, pinangarap din niyang mamuhay ng normal tulad ng ibang tao at maging masaya. Dahil doon, nakaramdam siya ng pagkabigo, at hindi alam ang gagawin kundi sisihin ang sarili. Iginiit ni Kyung-wi na ang lahat ng nangyari ay isang aksidente at hindi niya ito kasalanan. Alam niyang hindi siya maaaliw ng mga salitang tulad nito, pero gusto niyang ipakita na may mga taong nagmamahal sa kanya. Mga taong gustong manatili siya at ang mga taong malulungkot kapag wala siya. Hiniling niya kay Nabi na magtiis pa dahil malapit na siyang mailigtas. Hiniling niya sa kanya na manatiling buhay bago niya siya yakapin. Nalilito si Kyung-wi kung bakit nangyari pa rin ang insidente sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan itong mangyari. Agad niyang napagtanto na ang parehong mga kaganapan ay patuloy na nangyayari at ang tanging nagbago ay ang mga variable, tulad ng insidente noong araw na iyon. Kung saan si Sulgi ang nabuli sa halip na siya. Napagtanto niya na ang parehong senaryo ay mangyayari pa rin ngunit magkaiba ang mga karakter. Napagtanto iyon, kinuha niya sina Nabi at Sugi para ipahiya ang mga bully sa harap ng maraming tao at masayang tumakas tulad ng ginawa niya noong nakaraan kasama si Nabi. Dinala ni Sugi sina Nabi at Kyung-wi sa amusement park upang ipagdiwang ang kanilang munting tagumpay. Pagkatapos sumakay ng ilang rides at paglalaro, kinaladkad ng nakatatandang kapatid na babae ni Kyung-wi na nagtrabaho bilang operator sa amusement park si Sulgi palayo, para mapag-isa ang kanyang kapatid kay Nabi. Kaya naging malapit si Sulgi sa kapatid ni Kyung-wi at kalaunan ay pinakasalan ito. Tinanong ni Nabi kung paano nagbago si Kyung-wi nitong mga nakaraang araw. Si Kyung-wi na kilala niya noon ay isang nerd lang na naglakas loob lang na titigan siya buong araw, ngunit ang lahat ay parang ibang-iba. Kinalaunan noong araw na iyon, ipinagtapat ni Nabi kung gaano siya kasaya at kung paano niya paulit-ulit na iniisip si Kyung-wi na mukhang gwapo noong araw na iyon sa kanyang tala-arawan. Ngunit natatakot din siya na ang kaligayahan ay malapit nang mawala. Napagtanto ni Kyung-wi na 2 araw na lang ang natitira bago mamatay si Nabi at hindi niya pa rin alam kung bakit tinapos ni Nabi ang kanyang buhay. Kinabukasan, nagulat si Nabi sa kanyang ama na biglang naghanda ng birthday party para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na happy birthday at sinabing nagpapasalamat siya sa kanyang anak. Hindi gaanong tumugon si Nabi maliban sa paghingi ng pera tulad ng dati niyang ginagawa sa kanya, ngunit hindi nagtagal pagkaalis niya. Bumalik siya at niyakap ang kanyang ama mula sa likuran. Inimbitahan ni Nabi si Kyung-wi na pumunta sa dagat para magbigay-pugay sa kanyang kaibigan na namatay. Sinabi niya na nagkasala siya sa pag-iisip kung may karapatan ba siyang mamuhay ng maligaya. Ang parehong bagay mula sa nakaraan ay biglang nangyari. Kung dati ay si Kyung-wi ang naghagis ng mga water balloon at nabasa ang damit ni Nabi, ang pasahero ng bangka sa itaas nila ang aksidenteng nabuhusan ng tubig ang damit ni Nabi. Habang nagpunta si Nabi sa banyo upang linisin ang kanyang damit, sinagot ni Kyung-wi ang tawag sa telepono ni Nabi mula sa hospital at ipinaalam sa kanya na lumalala ang kondisyon ni Dayon. Sa wakas, nalaman ni Kyung-wi ang dahilan kung bakit tinapos ni Nabi ang kanyang buhay, ngunit nagpasya siyang itago ang balitang ito. Pakiramdam na hindi ito ang tamang sandali para sabihin ito kay Nabi. Nagkunwari si Kyung-wi na hindi sinasadyang malaglag ang telepono ni Nabi sa bangka habang nakipag-selfie sa kanya para itago ang balita. Pagka-uwi, hiniling ni Kyung-wi kay Nabi na manatili sa kanya hanggang umaga, ngunit sinabi ni Nabi na nagplano siya ng hapunan kasama ang kanyang ama bilang regalo sa kaarawan. Sa wakas ay binigyan ni Kyung-wi si Nabi ng hairpin na hindi niya naibigay sa kanya 10 taon na ang nakalipas.
Pagkatapos noon, hinalikan ni Nabi ang kanyang pisngi bilang pasasalamat at iniwan siya. Hinabol siya ni Kyung-wi at masuyong hinalikan. Isinulat ni Nabi sa kanyang diary kung gaano siya kasaya na muling batiin ang kanyang ama na hindi niya kayang gawin ng mag-isa noon. Ngunit magagawa niya noong araw na iyon sa tulong ni Kyung-wi. Ipinagpatuloy niya ang pagsulat kung paano tumibok ang kanyang puso pagkatapos halikan siya dahil ito ang unang pagkakataon niya. Ang ngiti ni Kyung-wi habang binabasa ang tala noong gabing iyon ay mapait matapos isipin kung paano ang susunod na araw ay ang araw na winakasan ni Nabi ang kanyang buhay. Samantala, noong gabing iyon, nakatanggap si Nabi ng tawag mula kay Jin-wook at pumunta siya sa hospital. Kinailangan ni Jin-wook at Nabi na tanggapin ang malupit na katotohanan ng ideklarang patay na si Dayon. Napailing ang ina ni Dayon na nalungkot, at isinisisi ang lahat kay Nabi. Kinabukasan, nalaman ni Kyung-wi na nalaman ni Nabi ang tungkol sa balita dahil hindi siya pumasok sa paaralan kaya nagmadali itong nakipagkita sa kanya. Dumating ang mga bully para kumprontahin siya ngunit iniligtas siya ni Sulgi at nilabanan niya ang mga bully para makaalis si Kyung-wi. Samantala, nakatayo si Nabi lamang habang sinisisi ang sarili. Nagiging komplikado ang mga bagay nang biglang may traffic sa kalsada at napilitang tumakbo si Kyung-wi. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Nabi at nagsabing hindi siya maaaring sumuko dahil binigyan siya ni Kyung-wi ng napakaraming dahilan para manatili. Natagpuan ni Kyung-wi si Nabi sa kabilang kalye at pumunta upang salubungin siya sa isang intersection. Ngunit isang kotse ang biglang nawala ng kontrol at mabilis na pumunta patungo kay Nabi. Napagtanto ni Kyung-wi na hindi niya mababago ang hinaharap, ngunit maaari niyang baguhin ang mga variable at kailangang may mamatay sa sitwasyong iyon para iligtas si Nabi, kaya sa huli, isinakripisyo ni Kyung-wi ang kanyang sarili para iligtas si Nabi. Itinulak niya siya sa gilid ng kalsada at hinayaan siyang mabangga ng kotse. Makalipas ang 10 taon, nakaligtas si Nabi at naging doktor siya. Nagkaroon ng kaguluhan sa hospital nang dinala ng medical team ang parehong teenager sa simula ng kwento. Pagkatapos siyang alagaan ni Nabi, pumunta siya sa tabi ng kama ni Kyung-wi na nakahiga na koma at sinabi kung paano nagkatotoo ang lahat ng hinulaan niya sa kanyang sulat. Nahulaan na pala ni Kyung-wi ang lahat kaya naghanda siya ng mga sulat para sa kanyang pamilya at mga kaibigan kung may nangyari sa kanya. Ikinwento niya ang kanyang karanasan sa paglalakbay sa paglipas ng panahon, at bagamat hindi lahat ay maniniwala rito, para kay Nabi, tila may kabuluhan ito pagkatapos niyang maalala ang lahat ng kakaibang bagay na nangyari. Naniniwala siya na bumalik si Kyung-wi mula sa hinaharap para iligtas siya. Sa kanyang liham, sinabi ni Kyung-wi kay Nabi na mamuhay ng masaya at pinagbigyan niya ang kahilingan habang matiyag ang inaalagaan siya sa hospital. Nagtatapos ang kwento ng imulat ni Kyung-wi ang kanyang mga mata pagkatapos ng 10 taon sa pagkakoma at ngumiti. Salamat sa panonood kaibigan, huwag kalimutan na mag-subscribe.